Dahil magpapakasal ka at makikitira sa aming pamilya Zhu. Lilinawin ko na ang mga patakaran ngayon pa lang. Iabot mo sa pamilya ang salary card mo, para kami ang mamahala. Zhu ang magiging apelyido ng anak nyo, at sakaling magdiborsyo kayo, aalis kang walang-wala. Bilang bata na lumaki sa ampunan, walang nagturo sa akin kung paano magluto. Natuto lang ako dahil sa labis na gutom. Sa sahod na 12,000 yuan, sapat na yon para mabuhay ako ng mag-isa. Pero matatawag bang totoong buhay ang mag-isa? Pa, andito na si Yiziu. Nag-leave talaga siya sa trabaho ngayon para dito. Hahaha, si Aoye. Maupo ka, maupo ka. Araw-araw kang binabanggit ni Nian King sa akin. Kaya bilang tatay niya, dapat ko muna siyang kilatisin, di ba? Magandang araw po, uncle. Maaasahan niyo pong aalagaan ko ng mabuti si Nian King. Dahil magpapakasal ka at makikitira sa aming pamilya Zhu. Lilinawin ko na ang mga patakaran ngayon pa lang. Iabot mo sa pamilya ang salary card mo, para kami ang mamahala. Zhu ang magiging apelyido ng anak nyo, at sakaling magdiborsyo kayo, aalis kang walang-wala. Ibibigay ko po ba ang buong sahod ko? Ulila ka lang, walang kotse, walang bahay, at walang mga magulang. Ang makasal sa iyo ang anak ko, ay isang malaking sakripisyo na para sa kanya. Simpleng patakaran lang na ito, hindi mo pa masunod. Yiziu, masakit lang talagang magsalita si Papa. Pumirma ka na, para maging isang pamilya na tayo. Isang pamilya. Pipirmahan ko na po. Simula ngayon, bahagi na ako ng pamilya Zhu. Ayan ang aking manugang. Halika, halika, halika. Uminom tayo para magdiwang. Si Aoye, may dumating na isang truck ng mga bakal na tubo sa tindahan ng construction materials. Pumunta ka roon at mag-unload ka na agad. Bakit ka pa nagpapatumpik-tumpik dyan? Opo, pa, pupunta na po ako agad. Bayaw, hindi naman malambot ang pagkakaluto ng ribs ngayon na. Ganito lang ba ang kakayahan mo sa hotel? Kumain na lang kayo ng tahimik. Tumahimik ka na nga lang. Si Aoye, bukas, huwag mong kalimutang hakutin ang batch ng mga tiles na yun sa tindahan. Nian King, ang kapatid mo, sa harap mismo ng tatay mo ngayon. Itinapon ang kinainang buto sa mangkok ko. Ganoon talaga siya. Lumaking spoiled. Huwag mo na lang siyang patulan. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang. Konting tiis na lang. Matalas lang ang dila ni Papa pero mabait yun. Kapag natanggap ka na niya, magiging maayos din ang lahat. Sige na, sa sofa ka muna matulog. Masakit ang ulo ko ngayon. Alam ko. Huwag kang mag-alala, maayos na ang lahat. King, matulog ka ng maaga. Miss na kita. Si Aoye, simula ngayong buwan, magbibigay ka ng 5,000 yuan para sa gastusin sa bahay buwan-buwan. 5,000 po, Papa. Ang sahod ko ay 12,000 yuan lang. Kapag binawas yun, ang matitira na lang sa card ko. Inalagaan ko ang asawa mo ng 27 taon. Sa akin siya kumakain, umiinom, at nakatira. Tapos 5,000 yuan lang, ayaw mo pang magbigay. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Bayaw, mamayang hapon, ihatid mo kami ng girlfriend ko sa bayan para mag-shopping. 3:00 ang alis, huwag kang malalik. May trabaho ako niyan. Tanghaling tapat ang pinakaabalang oras ko. Gaano naman kabisi ang isang tagaluto na tulad mo? Bilisan mo na, naghihintay ang girlfriend ko. Kapag hindi ka pumunta, isasumbong kita kay Papa. Nabastos ang ugali mo. Si Aoye, anong nangyari? Sino ang nangapi sa'yo? Wala po, Master. Pagod lang po ako. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Ano na naman ang ginawa sa'yo ng pamilya ng asawa mo? Nandito ka ba para maging chef o para maging alipin lang nila? Master. Sila lang ang natitira kong pamilya. 2,000 yuan. Itago mo yan ng mabuti, huwag mong ipapaalam sa kanila. Ipon mo sa akin buwan-buwan simula ngayon, kahit magkano pa yan. Master, huwag ka ng maraming daldal. Walang anak na lalaki ang master mo sa buhay na to, kaya para na rin kitang sarili kong anak. Tandaan mo, laging bukas ang pinto ng bahay ko para sa'yo. Yiziu, ibigay mo sa akin ang card ng sweldo mo. Simula ngayon, ako na ang hahawak ng gastusin sa bahay at maglilista nito. Pwede bang magtabi ng kahit 500 para sa baon ko? Pambili lang ng toothpaste, sabong panlaba, o kung ano pa. Mayroon namang lahat ng kailangan mo rito sa bahay. Para saan mo pa kailangan ng baon? May pinaggagastusan ka ba ng pera ng patago sa akin? Nian King, hindi naman sa ayaw kong ibigay sa'yo. Gusto ko lang magtira ng kaunti para sa emergency. Bakit parang nagdadamot ka pa sa sweldo mo? Nakalimutan mo na ba ang kasunduang pinirmahan mo na nakasulat sa itim at puti? Sinasabi ko sa'yo, Yiziu, ang isang ulilang tulad mo na nakapag-asawa sa anak ko, ay napakalaking swerte na para sa'yo at sa mga ninuno mo. 12,000 yuan lang, tapos gusto mo pa akong makipagtawaran. Sige po, masusunod ang gusto nyo. Ano na namang nangyari? Tingnan mo iyang mukha mo, mukhang namatayan ang tatay. Puy! Puy!
Master, kung ano-ano ang sinasabi nyo, ano ba talagang nangyari? Kinuha nila ang card ko, walang natira kahit isang kusing sa sweldo ko. Heto, gumawa ako ng bagong bank account para sa'yo. Ako muna ang magtatago ng passbook. Ang magiging overtime pay mo sa hotel. Pati mga bonus, itago mo sa kanila hanggat kaya mo. Ay diretsyo mong i-deposito rito. Master, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Huwag ka ng maraming daldal. Ipunin ito ng master mo para sa'yo. Balang araw, kapag gusto mo nang magbukas ng sarili mong maliit na kainan, ito ang magiging puhunan mo. Pa, nakuha ko na ang card. Pumasok na ang 12,000 yuan para sa buwang ito. Magaling kong anak, mas matipid ang manugang na ito kaysa sa pagkuha ng katulong. May libreng kain at tulog na nga, siya pa ang nagbibigay ng pera, hahaha. Bayaw, ihatid mo kami ng girlfriend ko mamayang hapon sa bayan para mag-shopping. 3:00 ang alis natin, huwag kang mahuhuli. Hindi pwede ngayon, may 20 lamesa ng handaan sa hotel mamayang gabi. Hindi ako makakaalis. Tagaluto ka lang naman, hihinto ba ang ikot ng mundo kung wala ka? Sabi ko 3:00 dapat. Zooming, hindi talaga pwede. Mag-taxi na lang kayo, ako na ang magbabayad. Tandaan mo kung ano lang ang estado mo. Hindi ka nakakinahiya ng ate ko, umaabuso ka pa. Bastos kang bata ka, subukan mong hawakan pa siya ulit. Bitiwan mo ako, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Master, huwag po. Ito na ang huling beses. Mabilis ka pa rin kumilos, bata. May mahigit 40 takeout orders ngayong gabi. Kaya mo ba? Walang problema, mailalabas ko lahat bago mag 12:00. Nakatipid ako ng 3,700 ngayong buwan. Kasama ang dati kong naipon, may 12,000 na ako. Hindi sapat, malayo pa sa sapat. Pero panimula na ito. ₱35 ang kuha mo sa bawat isa. Pero ang benta mo sa customer ng mga tile na ito ay 85. Sa pulang libro para sa tax, 180,000 lang ang buwanang kita. Pero sa asul na libro, 520,000 ang totoong kita. Halos 3 beses ang naging diferensya. Zhu Xiaofeng, gaano kalaking buwis ba ang tinakasan mo? Masyadong matapang ang biyenan mo. Ang laki ng tinakasan niyang buwis, sapat na para makulong siya ng ilang taon. Master, pakibaka po ang mga larawang ito para sa akin. Hindi ko pa pwedeng galawin ito. Hindi pa oras. Xiao Ye, nagbago ka na. Sila ang pumilit sa akin. Tigilan mo na yan. Umalis ka na, baka bumalik na siya. Hindi ito sa akin. Hindi ko kayang bilhin ang brand na to. Kailangan kong malaman kung sino siya. Napakagaling naman ng baby, hindi man lang umiyak ng turukan. Type E type O naman ako. Type O rin si Nianking. Impossible. Impossible. Papa. King. 3 taon. Ano ba talaga ako sa loob ng 3 taon na to? Xiao Ye, anong nangyari sa hating gabi? Master. Gusto ko sanang hiramin ang restaurant mo sandali. Anong gagawin mo roon? Hindi para magluto. May gagawin akong malaking bagay. Matulog ka na ng mahimbing. Dadalhin ka lang ni Papa sa doktor, tapos uwi na tayo. Pakiusap, pakibilisan po. Bata pa po ang anak ko.
Ilang araw bago lumabas ang resulta? 7 araw. 7 araw kung 7 araw. Hindi babagsak ang langit. Nandito naman si Master para sa'yo. Tuwing madaling araw ng Martes at Huwebes, 3 taon na. Pati ang schedule nakapirmi na. Parang pagpasok at pag-uwi lang sa trabaho. Pagkatapos mong umiyak, punasan mo ang luha mo at magpatuloy ka. Master, paano kung totoo ang resulta? Kahit ano pa ang maging resulta, nandito pa rin ang tahanan mo kay Master. Hindi kasama. Hindi kasama. Hindi napatunayan ang relasyon bilang magulang at anak. Kung ganoon, ang unang beses na tinawag niya akong papa, para saan pa? Kasinungalingan lang pala ang bawat araw sa loob ng 3 taon. Nandyan ka na pala, handa na ang pagkain. Nagluto ako ngayon ng paborito mong braised pork ribs. Nandito na ako. Bakit gabi ka na yata ngayon? Nag-overtime ako, may nagpa-reserve kasi sa chef. Hindi naman pala walang paraan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito titiisin. Sa shop niyo galing ang kurbatang ito, di ba? Naiwan ito ng kaibigan ko sa bahay ko. Gusto ko sanang ibalik sa kanya, pero nakalimutan ko ang pangalan niya. Custom made po ito para kay Ginoong Wu Zhao. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong makipag-ugnayan sa kanya? Huwag na, naalala ko na. Ahente ng real estate, kaya pala napaka-profesional ng pagkakasulat ng kasunduan sa pag-aasawa ko sa kanila. 3 taon na, hindi man lang niya pinalitan ang numero niya. Ang lakas talaga ng loob nila. Tama na. Maghintay ka pa ng kaunti, malapit na. Kapag umalis na siya na walang-wala, tayo naman. Bakit ka nagmamadali? Nakatali siya sa kasunduan, hindi siya makakatakas. Si Wu Zhao, si Zun Yanqing, at si Zhu Zhaofeng, walang makakatakas sa kanila. Itinaya ko na ang lahat ng 80,000 yuan na naipon ko sa loob ng 3 taon. Mas magaling kang magluto kaysa sa akin. Kung hindi mo mapalago to, kakainin ko ang karatula natin. Dito na ang sarili kong teritoryo. Master, wala namang nagpapaputok ng paputok para lang sa noodle shop. Mas mahalaga ang pagbubukas ng tindahan ng apprentice ko kaysa sa bagong taon. Boss, napakasarap ng noodles na to. Sa halagang 8 yuan, may itlog at karne na. Hindi mo to makikita sa iba. Nakakalungkot pakinggan ang orphan noodles, pero napakasarap kainin. Bukas, isasama ko ang buong team ko rito. Kita sa unang araw natin, 2,300. Hindi masama. Master, alam mo ba kung bakit ko pinangalan ng Lao Yejia, ang shop na to? Wala akong pamilya simula bata pa. Hindi ko kailanman naging tahanan ang pamilya Zhou. Ang tindahang ito ang tunay kong tahanan. Huwag mo nang pakialaman ang tungkol sa pag-file ng buwis. Sundin mo ang sinabi ko, gumawa ka ng 2 ledger. 2 ledger. Pagkatapos mo, ay lock mo ng maayos ang pinto. Iwan mo ang susi sa dating lugar. Idineklara sa buwis, 200,000 yuan. Pero ang aktual na buwanang kita ay 680,000 yuan. Ang naipong kulang na halaga sa loob ng 3 taon ay sapat na para makulong sila. Bakit ka nagwawalis dyan? Ito ba ang lugar para sa'yo? Sabi po ng biyanan ko, ay lock ko raw ang pinto pagkalipat ng mga paninda, at magwalis na rin. Umalis ka agad pagkatapos mo riyan, at huwag mong hawakan ang mga gamit ng tatay ko.
Mahigit 700,000. Ito ang katumbas ng 3 taon ko sa pamilya Zhou. Zhu Xiaofeng, may butas ang kasunduan mong ito. Yizhu, ang talunan si Yizhu. Patagong nagtayo ng noodle shop sa likod natin. Patago kang nagtayo ng shop nang hindi ko alam. Nasaan ang mga kikitain mo roon? Nasa shop pa lahat, hindi pa nga nakabawi sa puhunan. May pinirmahan kang kasunduan. Lahat ng kita mo ay dapat pamahalaan ng pamilya. Pumili ka, alinman sa isara mo ang shop. O ilipat mo ang noodle shop sa pangalan ko. Isasara ko. Pinapasara talaga niya sa'yo. Hindi ko isasara, ililipat ko sa'yo, master. Ito ang transfer agreement. Simula sa araw na ito, sa'yo na ang noodle shop. Paano kung imbestigahan niya? Nasa pangalan mo ang lisensya. Nasa iyo ang kontrata, at sa card mo papasok ang pera. Anong maimbestigahan niya roon? Yizhu, empleyado ko ka na ngayon. Halika na rito at magtrabaho. Heto na po, Boss Jiang. Kung gusto nila akong lamunin, dapat matatalas muna ang mga ngipin nila. Oh, Boss Zhou. Pagpaplano ng ari-arian, kaya pala ang kasunduan sa pag-intray sa pamilya ni Old Zhou, ay ikaw ang sumulat. Talaga? Haha. Hindi si Zhu Xiaofeng ang sumulat ng kasunduan, kundi si Wu Zhao. Nagtatrabaho siya bilang ahente, kaya sanay siyang humawak ng mga kontrata araw-araw. Para lang akong baboy na inaalagaan nila. At kakatayin kapag mataba na. Maghintay ka pa ng kaunti, malapit na. Kapag umalis na siyang walang nadalang yaman, tayo naman. Bakit ka nagmamadali? Mahigpit ang pagkakasulat sa kasunduan, hindi siya makakatakas. Nagsabuatan silang tatlo para lukuhin akong magpakasal sa pamilya nila. Ang pagpapalaki ng bata at pagsuko ng aking sahod. Lahat ng yun ay patibong. Sapat na. Sapat na ang ebidensya. Oras na para lumapit sa isang profesional. Fang Roland Law Firm, may maitutulong po ba ako sa inyo? Ako ay nalinlang sa kasal, 3 taon na. Gusto ko sanang magpakonsulta. Ginoong Ye, ako si Fang Roland. Nagkausap na tayo sa telepono. Ginoong Ye, mula noong araw na pirmahan mo ang kasunduan. Sabihin mo sa akin ang bawat detalye ng walang laktaw. Isinuko ko ang lahat ng aking sahod. May buwanang suporta na 5,000 at libreng pagbubuhat ng kargamento. Noong sinampal niya ako, hindi ko pala anak ang bata at hindi kailanman naputol ang ugnayan nila ng lalaking yon. 3 taon. Nagtiis ka ng 3 taon. Hindi to pagtitiis, katangahan to. Gusto ko lang naman talagang magkaroon ng pamilya. Ang 4 klausula na naglilimita sa kalayaan ay labag sa batas. Ang 5 klausula naman ay hindi patas kaya maaari itong ipawalang bis. Ang 7 klausula ay nakuha sa pamamagitan ng pamimili. Ginoong Ye, ang kasunduang ito ay may hindi bababa sa 5 paglabag sa mga legal na probisyon. Siguradong panalo tayo sa kasong ito. Talaga bang mananalo tayo? Tatanggapin ko ang kasong ito ng libre. Hindi kita sisingilin kahit 1 sentimo. Orphan noodles. Ang aking espesyalidad. Lasa ng tahanan na itinaguyod ko ng mag-isa. Ginoong Ye, tutulungan kitang bawiin ang lahat ng sa iyo. Nang buong buo. Maraming salamat, Atty. Fang. Artikulo 150 ng Civil Code at Artikulo 151 ay maaaring ipawalang bisa, habang ang Artikulo 153 naman ay walang bisa. Dagdag pa rito ang mga probisyon sa marriage law ukol sa katapatan, mga obligasyon at kabayaran sa pinsala. Ang lahat ng mga klausulang ito ay walang bisa. Hindi lang basta posibleng maging walang bisa, kundi tiyak na walang bisa. Atty. Fang, handa akong maghintay para singilin silang lahat ng minsanan sa tamang pagkakataon. Ginoong Ye, simula ngayon. Hindi ka na mag-iisa. Bukas, pinapapunta ka ni Papa sa tindahan ng materyales para mag-imbentaryo. Sige, anong oras ako pupunta? 4 na matitibay na ebidensya. Una, ang orihinal na kasunduan sa kasal. Ebidensya ng pagtataksil, resulta ng paternity test at mga dokumento ng pag-iwas sa buwis. Nasa iyo na ang unang 3. Ano ang kulang sa pang-4? Nakuha ko na ang litrato ng 2 libro ng kwenta niya, pero hindi kumpleto ang mga bank statement. 3 buwan lang ang mayroon ako. Kailangan natin ng kahit 1 taon para maikumpara. Sapat ba ang oras? Sapat na. May itinakda na akong araw. Sa mismong anibersaryo ng kasal namin. Nagdadaos sila nito taon-taon. Lahat ng mga tanyag na tao sa bayan ay pupunta. Gusto kong makita ng lahat kung paano mabubunyag ang totoo nilang mukha sa sarili nilang mga mata. Sige, mag-umpisa tayong magplano pabalik mula sa petsang iyan. 1 hakbang bawat buwan. Matapos maghugas ng pinggan, matulog ka na ng maaga. Kailan mo balak kumilos? Sa anibersaryo ng kasal. 1 taon. Xiaoye, minamadali na ang order sa table 6. Dagdag na noodles naman sa table 7. Papunta na.
Sabihin mo sa kanila maghintay ng 2 minuto. Garantisadong bagong luto ang bawat mangkok. Ang dami palang tao sa munting kainan na ito. Maganda ang lokasyon, 3 beses ang dami ng tao kumpara sa dating pwesto. Sabi ng may-ari, libre ang renta sa unang 6 na buwan. Ako ang nakipag-ayos doon, mas may talento ka pa sa negosyo kaysa sa pagluluto, bata ka. Noong binuksan ko ang una kong kainan, nanginginig pa ang mga kamay ko. Master, kapag natapos na ang lahat ng ito, ililibre kita sa pinakamasarap na kainan sa buong lungsod. Sapat na sa akin ang noodles na luto mo. Huwag mo na akong gawa ng mga kung ano-anong arte. Ito ang pinakamababa noong bata ka pa. 8 taong gulang ako noon, bago ko palang natutunang maglaban ng mag-isa. Akala ko noon, kapag may kumupop sa akin, may tahanan na ako. Ngayon, alam ko na, ang sarili mong sikap lang ang totoong may halaga. Boss, gusto mo bang tumingin ng bahay? Hindi na, salamat. Tara na, bumalik na tayo para mag-ayos ng mga kwenta. Substandard na bakal. Kailangang magbayad ng 380,000 bilang danyos. Ang loan sa bangko ay dapat nang bayaran sa susunod na buwan. Sino sa inyo ang makakaisip ng paraan para dito? Hindi ba nagbukas ka ng noodle shop? Ilabas mo ang pera, pinapakain at pinatitira ka ng pamilyang ito. Oras na para mag-ambag ka. Pa, matagal nang sarado ang shop na yon. Ipinasara niyo po, kaya sarado na. Nasaan ang pera? Saan mo itinago ang perang kay tagal mong naipon? Bayaw, makisama ka naman. Ilabas mo na ang pera, huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Sa susunod na saktan niyo ako, hindi ko na kayo urungan. Yizu, ikaw. Wala akong perang ibibigay sa inyo. Kung magaling kayo, gumawa kayo ng sarili ninyong paraan. Nababaliw na siya. Walang utang na loob. Akala mo kung sino ng matapang. Narito ang itim na ledger para sa nakalipas na 3 taon. Ang mga bank statement ay nasa pangalawang drawer. Ang record ng mga check-in sa hotel. Ayon sa nakuhang dokumento mula sa utos ng korte sa loob ng 3 taon, sina Zunyan King at Wu Zhao ay nag-check-in sa iisang hotel ng 47 na beses. Kumpleto na ang 4 na matibay na ebidensya. Ang hawak mo ngayon ang magpapabagsak sa buong pamilya nila. 3 taon. 3 taon ko itong hinintay. Yizu, simula ngayon, pwede ka nang kumilos kahit kailan. Hindi ako nagmamadali, gusto kong maghintay ng pinakatamang sandali. Sa harap ng lahat. Kung ganoon, sasamahan kitang maghintay. Wala naman dito. May hindi tama, masyadong kakaiba ang kilos niya kamakailan. Nagbago na siya nitong mga nakaraang araw. Humuhuni pa habang nagluluto. Hating gabi na kung umuwi galing sa overtime. Noong tinanong ko siya kung saan siya galing, ang sabi niya ay may inasikaso sa hotel. Pero iba na ang tingin sa mga mata niya. Ano naman kayang gawin ng isang hamak na kusinero? Masyado ka lang nag-isip. Tulungan mo akong imbestigahan siya. Pakiramdam ko talaga may itinatago siya. Sige, ipapabantay ko siya kay Xiao Chen ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, wala siyang magagawa. Nakaalis na si Lao Jiang. Kainan ni Lao Jiang. Hindi ba sabi niya ay sarado na ito? Mukhang mas tuso ang asawa mo kaysa sa iniisip mo. Gusto mo bang papuntahin natin ang papa mo para manggulo roon? Huwag muna tayong gumawa ng ingay. Ako na ang bahala rito. Lao Jiang Sichuan Cuisine. Lene, magaling. Lao Jiang Sichuan Cuisine pala ha. Pinagmukha akong tanga ng mabuting manugang ko. Boss Zhou, kainan ko po ito. May kailangan po ba kayo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Tabi nga, gusto kong pumasok at tingnan sa loob. Ano?
Lugar ko ito, sa tingin mo ba maitutulak mo ako? Lao Jiang, alam kong dito nagbukas ng kainan si Yezhou kasama mo. Huwag mo na siyang pagtakpan, manugang ko siya. Lahat ng kinikita niya ay dapat ibigay sa pamilya namin. Anong sinasabi mo? Mula sa rehistro hanggang sa pamamalakad, nakapangalan sa akin ang kainang ito. Nandito lang si Yezhou para tumulong sa akin. May masama ba kung binibigyan ko siya ng 3,000 yuan kada buwan bilang sweldo? Pa, nagtatrabaho lang po ako rito kay Master para kumita ng kaunting extra. Noong huli niyo pong sinabing isara ang tindahan, isinara ko naman po. Sariling tindahan po ito ng Master ko. Nasaan ang kinita mo rito? Narito po, 3,000 yuan kada buwan, lahat na ilipat ko na sa card ni Nyan King. Kung hindi po kayo naniniwala, maaari niyo siyang tanungin pag-uwi niyo. Muntik na ako roon. Ang lisensya sa negosyo, ang kontrata, at ang bank statements ay nakapangalan sa akin lahat. Hindi niya ito matutunton. Ang paglilipat ng 3,000 yuan na yon, ay pampalito lang na inihanda ko ng maaga. Ipinapadala ko iyon buwan-buwan bilang kunwaring sahod ko sa pagtatrabaho. Para mapatahimik sila. Ikaw talagang bata ka. Mas matalas pa ang isip mo kaysa sa matandang luya. Tatlong kumpanya na. Kinumpirma ng accountant na ang kabuuang halaga ng tax evasion ay lumampas sa 1.2 milyong yuan. Kasama ang mga multa at mga penalty sa huling pagbabayad. Sapat na yon para mabankrupt siya ng tuluyan. Nasaan ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso? Handa na ang lahat. Ang petisyon na ideklarang walang bisa ang kasunduan sa pag-aasawa. Ang kasong diborsyo na may paghahati ng ari-arian. At ang ulat tungkol sa tax evasion. Ang tatlong dokumentong ito ay handa nang isumite anumang oras. 2 buwan. Xiaoye, alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko sa'yo? Hindi ang talento mo sa pagluluto, hindi rin ang galing mo sa negosyo, kundi ang katotohanan kahit 3 taon kang nirakan sa puti. Tumayo ka pa rin nang hindi nagrereklamo kahit minsan. Master, salamat po. Ito ang tunay kong tahanan. Hindi magtatagal, hindi na isusuot ng kamay na ito ang singsing na to, ang pagtitipon para sa 2 anibersaryo. Maghahanda tayo ng 12 mesa at imbitahan ang lahat ng kilalang tao sa bayan, para ipakita sa kanila ang rangya ng pamilya Zhou. Paano kung ako na ang mag-asikaso ng handaang ito? Matagal na akong nagtatrabaho sa hotel, kabisado ko na ang mga pagkain at lugar. Sinisiguro ko pong gagawin ko itong napakaganda para sa inyo. Sige, mabuti naman at naging maalalahanin ka. Ipinapaubayan na namin ang lahat sa iyo. Nag-book na ako ng banquet hall sa Kingshan Grand Hotel. May screen projector at sound system dun. Master, pakitest naman po ang dalawang ito ng maaga. Walang problema, kilala ko ang engineer doon. Isi-set up ko na yon 2 araw bago ang event. Nakahanda na ang 3 kopya ng mga legal na dokumento. Sa araw ng banquet, babasahin ko ito sa harap ng lahat. At sa susunod na umaga, isusumite natin ito sa Korte at Tax Bureau. Para sa pagkakasunod-song ng ebidensya, una ang kasunduan. Pagkatapos ay ang tax evasion, at kasunod ang pangangaliwa. At huli ang paternity test. Pabigat ng pabigat ang bawat isa. May isa pang bagay. Sigurado ka bang gusto mo itong gawin sa harap ng maraming tao? Wala nang atrasan to. 3 taon ko nang hinihintay ang pagkakataong ito araw-araw. Atrasan? Hindi ko naman talaga kailangang umatras. Lalaban tayo hanggang dulo. Nasa likod mo lang ang master mo. Hintayin na lang natin ang araw na iyon. Kampay para sa nakalipas na 3 taon. At para sa huling 2 buwan. Ang handaang ito, 3 taon kong pinaghandaan. Ikaw talagang bata ka. Handaan ba ito o patibong? Master, ang patibong ay para sa pagpatay. Ang sa akin naman ay, paniningil ng utang. Ang unang ulam ay sumasagisag sa 2 magkaibang libro ng accounting. Ang pangalawa naman ay para sa ebidensya ng pangangaliwa. Ikaw na yata ang pinakamagaling mag-asikaso ng kaso sa lahat ng chef. Kapag inihain na ang ikawalong ulam na bone and flesh so, dapat ay nakaproject na sa screen ang paternity test. Ako na ang bahala sa timing. Mag-focus ka lang sa pagluluto. Ipaubaya mo na ang iba sa akin. Tikman mo nga ito. Ito ba ang ika-6 na dish na sinasabi mong pagkatapos ng hirap ay dumarating ang tamis? Matamis. Noong nakaraang 3 taon, kahit ano ang kainin ko, mapait. Pero ngayon, matamis na. Sige na, huwag ka nang magdrama. Pag-usapan natin ang plano. Sapat na ba kung 4 na tauhan ang isasama ko sa kusina sa araw na yun? Sapat na. Maglagay ka pa ng 2 sa may pinto. Huwag mong hayaang makatakas si Wu Zhao. Yezhou, pagkatapos ng laban na to, ano nang balak mo sa buhay mo? Gusto ko lang maging sarili ko. Hindi bilang manugang ng kung sino, at hindi bilang kasangkapan ng kahit sino, kundi bilang si Yezhou lang. Sa main table nakaupo ang mga kasosyo sa negosyo ni Zhu Zhaofeng, sina Boss Wang, Boss Li at Boss Zhao. Kapag nalaman nila ang tungkol sa tax evasion, sila ang unang tatalikod sa kanya. Dito naman ang mga katrabaho ni Zunyan King. Sila ang mga mahilig magkalat ng chismis. Kapag ipinalabas na ang ebidensya ng pangangaliwa, bukas na bugas, kakalat na to sa buong bayan. Dito naman nakaupo si Wu Zhao, malapit sa malaking screen, para siguradong hindi siya makakatakas.
Papa, Naiayos ko na ang seating arrangement. Pakitingnan niyo po, maganda, maganda. Sina Boss Wang at Boss Lee sa main table. Malaking respeto ang pinakita nila. Dahil maayos ang trabaho mo ngayon, bawasan ko ng 500 yuan ang ibibigay mong sahod sa susunod na buwan. Salamat po, Papa. ito, inimbitahan mo rin ba ang asawa ni Liu Min? Inimbitahan mo na ba ang lahat ng posibleng makapunta? Para mas masaya kapag maraming tao. Sige, bahala ka na sa pag-aayos. Humanda na ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Zhou Xiaofeng, ang pinakatangang desisyon na ginawa mo sa buhay mo ay ang ipaubaya sa akin ang pag-organisa ng banquet na to. Hehe, pahag po, Papa. Pakabait ka, halika hug natin si Papa. Bakit ganyan ka ngayon? Nian King, salamat dahil binigyan mo ako ng pamilya. Nakainom ka ba ng maling gamot ngayon? Bigla ka namang nagsasabi ng ganyan. Pakiramdam ko lang kasi, dapat sabihin na ang mga gustong sabihin habang may oras pa. Noong nasa ampunan pa ako, naisip ko, na kapag nagkaanak ako sa hinaharap, yayakapin ko siya araw-araw. Pero hindi ko siya anak hinding-hindi. Patawad, anak. Aalis na si Papa. Ang huling lambing. Naibigay ko na. Nakaalis na. Tara, kukuha lang tayo ng vlog para sa gaganaping anniversary banquet. Mahilig kasi ang asawa ko sa mga ganitong okasyon. Kuya Ye, huwag kang mag-alala. Ilang dosenang kasal na ang na-film ko. Garantisadong profesional to. Ang mahalaga, huwag mong ititigil ang pag-record sa buong event. Lalo na kapag nag-play na sa screen. Ito ang down payment. Bibigyan pa kita ng mas malaki pagkatapos ng shoot. Okay ang screencasting. Mas mababa sa 1 segundo ang delay sa pag-switch. Pakitest naman ng sound system. Zhou Xiaofeng, 3 taon mong inapi ang disipulo ko. Bukas, may ipaparinig ako sa iyong napakaganda. Yizeu, naisampa na ang demanda at ang aplikasyon para sa pangangalaga ng ebidensya. Sinabi ng korte na ipapadala na bukas ng hapon ang notice para sa pagsampa ng kaso. Maraming salamat, Attorney Fang. Walang anuman, trabaho ko ito. Ang tulungan ang mga mabubuting tao na makakuha ng hustisya. Ang kasunduan, yan ay test, pangangaliwa, at tax evasion. 4 na bomba. Walang dapat sumablay kahit isa. Handa na ang lahat. Ang bukas na lang ang hinihintay. Bukas. Oras na para magbayad sila sa lahat ng utang nila. Xiao Ye, magbihis ka ng maganda bukas para naman maging proud sa iyo ang papa mo. Anggara, ito lang ang bagay sa reputasyon ng pamilya Zhou. Pa, kamusta naman ang suot kong suit? Custom made to, 2,800 yuan. Ang bida bukas ay ang ate mo at ang bayaw mo. Huwag mong agawan ng eksena. Tagaluto lang naman si kuya. Sa kanya na ang lahat ng papuri. Hahaha. Vixen, matapos lang ang hapunang ito, magiging maayos din ang lahat. Ito na ang huling taon. Ito na ang pambayad sa dote. Nilagdaan ko ang kasunduang iyon 3 taon na ang nakalipas. Ibinenta ko ang sarili ko. Bukas, tutubusin ko na ang aking sarili. Zhou Xiaofeng, bukas. Bukas, maintindihan mo rin. Ang pinakabobong ginawa nyo ay hindi ang pagpapahanda sa akin ng salo-salo, kundi ang baliwalain ako ng 3 taon nang hindi pa rin ako pinapalaya. Mga panauhin, ngayon ang 3 anibersaryo ng kasal ng aking anak at manugang. Tungkol sa aking manugang, masipag, tapat at maaasahan siya. Isang malaking biyaya sa aming pamilya Zhou. Kaya naman, magtaas tayo ng baso para sa magandang pagsasamang ito. Salamat sa papuri, Bianan. 3 taon na akong kinakalinga ng pamilya Zhou, at hinding-hindi ko makakalimutan ang inyong pag-aalaga. Kaya ngayong araw, may inihanda rin ako, na isang espesyal na regalo, para ito sa lahat ng naririto ngayon. Sa nakalipas na 3 taon, nagbuhat ako ng mga materyales at nagtrabaho bilang graver. Ibinigay ko ang lahat ng aking sahod. Sinampal ako sa harap ng maraming tao. Para sa akin, wala lang ang lahat ng iyon. Ngunit may mga bagay na hindi ko na mapapalampas. At hindi ko na rin should tiisin pa. Pakiusap, tingnan niyo ang malaking screen. Anong kalokohan ito? Maupo kayo, hindi pa tapos ang salusalo. Ito ang kasunduan sa kasal na pinirmahan ko 3 taon na ang nakalipas. Ibinigay ko ang buwan ng sahod ko na 12,000 nang walang natitira sa akin, kahit 1 sentimo. Umabot sa 430,000 yuan sa loob ng 3 taon. Yizeu, nababaliw ka na ba? Sa harapan ng maraming tao, maupo kayo, Bianan.
dahil nagsisimula pa lang ang kapanapanabik na bahagi. Ang kabuang halaga ng iniwasang buwis sa loob ng 3 taon ay 1.2 milyong yuan. Boss Wang, Boss Lee, at sa inyong lahat na narito ngayon. Bawat transaksyong ginawa ninyo kasama ang pamilya Zhu. Kulang ang idineklara niya. Lao Zhu, pati ba naman ako niloko mo? Patayin mo yan. Patayin mo. May kinalaman din si Wu Zhao sa doble mong libro ng kwenta. Manatili ka lang dyan, huwag kang tatakas. Hindi pa tapos ang palabas, hahaha. Ikaw na walang utang na loob. Walang utang na loob, 3 taon akong nagbuhat ng materyales, naging driver, at nag-abot ng sahot, at sinampal. Zhou Xiaofeng, sino ba talaga sa atin ang lobo? Hindi pa ito tapos. Hindi. Hindi maaari. 3 taon na. Ang batang tinawag kong anak sa loob ng 3 taon. Sabihin mo sa akin, kanino ba talaga siyang anak? Ipakita ang susunod na pahina. Isa akong ulila. Ang pinakahahangad ko sa buong buhay ko, ay ang magkaroon ng isang pamilya. Binigyan niyo nga ako ng pamilya. Pero ginawa niyo akong alipin. Ninakaw niyo ang bawat sentimo ko. At pinatawag akong tatay ng anak ng iba. Isinuot ko ang singsing na ito sa loob ng 3 taon. Araw-araw, habang nagbubuhat ako ng mga materyales. Sumasakit ang daliri ko dahil sa kiskis nito. Pero hindi ko ito tinanggal. Dahil kinakatawan nito ang pamilya. Ngayon, ibinabalik ko na ito sa inyo. Kasabay ng pagtutuos sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 3 taon. Ako si Fang Rulan, ang abogadong kumakatawan kay Zhu. Narito ako para basahin ang 2 legal na dokumento. Una, formal nang tinanggap ng People's Court ng County ang kaso para sa pagpapawalang bisa sa kasunduan sa kasal. Ang kasunduang ito ay malinaw na hindi patas at naglalaman ng 5 iligal na probisyon tulad ng paglimita sa personal na kalayaan. Dapat itong pawalang bisa ng korte. Pangalawa, ang kagawaran ng pagsusuri ng buwis ay tinanggap na ang reklamo laban kay Zhou Xiaofeng patungkol sa pag-iwas sa buwis ng kanyang negosyo sa materyales. Ang halaga ng buwis na iniwasan ay paunang tinatayang lumampas sa 1.2 milyong yuan. Yizhu, patawad. Huwag na. 3 taon mo ng utang sa akin ang mga salitang yan. Huli na ang lahat para sabihin yan ngayon. Sa iyo siya, sa iyo rin ang bata. Simula ngayon, sa iyo na silang lahat. Tayo na, Master. Alis na tayo. Mula ngayon, hawak mo na ang sarili mong buhay. Nanalo tayo. Naglakas loob pa talaga ang walang utang na loob na yan na i-post ang video. Nabunyag na ang buong pagkatao ko online. Puro mura ang natatanggap ko sa comments dahil sa pagsampal ko kay Kuya Ye. Boss Wang, kasi nungalingan lang ang nasa video. Inedit lang po ang lahat ng yan. Old Zhu, kailangan nating silipin uli ang mga record ng accounting mo. Kuya Lee, pakinggan mo muna ako. Naka-off na, pasensya na. Ang tinatawagan mong numero ay kasalukuyang naka-off. Tayo naman talaga ang unang nagkasala sa kanya. Umabot na sa 500,000 ang views ng video. Ayaw mong tingnan? Huwag mong tingnan, nakalipas na yan. Pagkalipas ng 3 taon, sa wakas, nagmukha ka na ring tao. Old Zhou, umiwas ka sa buwis na mahigit 1 milyon. Paano naman ang kickback namin? Ibinulsa mo na rin ba? Bigyan niyo ako ng 3 araw. Tiyak na mareresolve ako ito sa loob ng 3 araw. Yizhu. Alang-alang sa bata. Tulungan mo naman ako. Gipit na talaga si Papa ngayon. Hindi ko anak ang batang yan. Hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Kuya Ye, nagkamali po ako. Naging isip bata po ako noon. Buksan mo ang pinto, pakiusap. Yizhu, buksan mo ang pinto. Luluhod ako sa harap mo. Umalis na yung nasa pinto. Hindi ba lalambot ang puso mo? 3 taon nang naging malambot ang puso ko, sapat na yon. Kung ganoon, tingnan mo muna ang kontrata para sa ika-4 nating branch bukas. Ginoong Ye, excuse me po, nagpa-check up ba kayo kamakailan? Salamat. Lahat ng dapat bayaran ay mababayaran ngayon. Huwag ka nang magsalita mamaya. Ipaubaya mo sa abogado. Kagalang-galang na hukom, ang 2 klausula ng kasunduan ay naglilimita sa personal na kalayaan ng naghahabla. Tinatanggal naman ng 5 klausula ang karapatan sa ari-arian pagkatapos ng kasal. At ang 7 klausula ay nag-oobligang umalis na walang makukuhang ari-arian. Ang 3 klausulang ito ay lumalabag sa mga mandatoryong probisyon ng Civil Code. Higit sa lahat, may malinaw na pamimilit noong nilagdaan ang kasunduan.
Ang nasasakdal ay nanamantala sa pagiging ulila ng naghahabla at sa hangarin niyang magkaroon ng pamilya na malinaw na hindi patas. Ang kasunduang ito ay kusang loob na nilagdaan ng magkabilang panig. Walang pamimilit na nangyari at ito ay kusang loob. Kumikita noon ang naghahabla ng 12,000 kada buwan, pero hinihingi ng kasunduan na isuko ang buong sahod niya at magbayad pa ng karagdagang 5,000 para sa sustento. Tatanungin ko ang abogado, kusang loob ba ito o pagsasamantala? Dahil dito, hinihiling ng naghahabla na ideklarang walang bisa ang kasunduan at hilingin na hatiin ang mga ari-arian ng mag-asawa at magbayad ng kompensasyon para sa emosyonal na paghihirap na nagkakahalaga ng 470,000 yuan sa kabuuan. Batay sa pasya ng hukumang ito, ang ilang probisyon sa kasunduang ito ng pagpapakasal ay lumabag sa mga mandatoryong probisyon ng batas at malinaw na hindi patas, kaya idinedeklara itong walang bisa ayon sa batas. Dapat ibalik ng nasasakdal ang bahagi ng naghahabla sa ari-arian ng mag-asawa at magbayad ng kompensasyon para sa emosyonal na paghihirap sa kabuuang halaga na 473,000 yuan. Ari-arian ng mag-asawa kasama ang kompensasyon sa emosyonal na pinsala ay nagkakahalaga ng 473,000 yuan. Ngunit bahagi pa lang ito ng kasong sibil. Lumalabas na sa investigasyon ng kawanihan ng buwis na nahaharap si Zhu Haofeng sa usaping kriminal. Sarili niyang problema iyon. Ito ang paunawa para sa pangangalap ng ebidensya. Pakipirmahan po ito para makumpirma. Officer, maaari po bang pakiusapan? Babayaran ko po ang buwis, babayaran ko agad. 30 taon. 30 taon ko nang pinapatakbo ang tindahang ito. Diyos ko po, ano ba ang nagawa kong kasalanan sa buhay na ito? Pa, nakatanggap ako ng subpoena. Sinasabi nilang depektibo raw ang produkto, at ako ang co-defendant sa kaso ng kompensasyon. Gumawa ka ng sarili mong paraan. Hindi na rin kayang asikasuhin ni Papa. Paano ako gagawa ng paraan? Kahit bayad sa abogado, hindi ko kayang bayaran. Lumabas na ang resulta ng tax assessment. Napatunayang nag-tax evasion sila ng 1.2 milyon, kasama ang back taxes at multa, at pati ang mga surcharge, aabot ito sa halos 3 milyong yuan. Hindi na niya iyon mababayaran habang buhay. Ye said, wala ka na ba talaga kahit kaunting pakialam? 3 taon na ang nakalipas, pinapahalagahan ko kung ano ang ipapakain nila sa akin, kung ano ang ipapasuot, at kung anong oras ako dapat umuwi. Ngayon, ang tanging mahalaga na lang sa akin ay ang kikitain ng noodle shop bukas. Pwede pa ba akong kumain ng noodles dito bukas? Sige, i-reserba ko ang upuan mo. Wu Zhao. Wu Zhao. Isang linggo na ang nakalipas. Bago pa ang anniversary dinner, pinlano na niyang kunin ang 180,000 yuan. Inilipat niya ang lahat ng pera. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi na aktibo. Tinulungan ko siyang maglihim sa loob ng 3 taon. Pero sa loob lang ng 3 araw, tuluyan niya akong nilayasan. Maghintay ka pa, malapit na. Kapag umalis siya ng walang dala, malayan na tayo. Sa simulat sa pool. Isa lang din akong piyesa sa laro. Mama! Hindi ko man lang alam kung sino ang ama niya. Yizao, gusto sana kitang makita. Sa huling pagkakataon. Bukas ng tanghali sa noodle shop. Ito na ang huling beses. Yizao. Tara na, Shanshan. Patawad. Hindi kita kinamumuhian, ang sarili ko ang kinamumuhian ko. Kahit naramdam ko na ang lahat, dahil sa labis kong paghahangad ng isang pamilya, nagkunwari akong walang nakikita. Tungkol naman sa bata, wala rin akong nagawa. Si Wu Zhao, siya. Hindi ko na palalakihin ang issue tungkol sa bata, pero kailangan mong sabihin sa kanya ang totoo. May karapatan siyang malaman kung sino ang kanyang ama. Zhu Nianqing, ibinenta ka rin ng sarili mong ama. 3 taon ang nakalipas, ibinenta ka niya kapalit ng isang libreng trabahador. At pagkaraan ng 3 taon, ibinenta ka naman ni Wu Zhao sa halagang 180,000. Sana sa susunod, mabuhay ka naman para sa sarili mo. Hindi na masarap ang noodles kapag lumami. Kainin mo na yan tapos umalis ka na. Ikaw talagang bata ka. May 5 sangay ka na ngayon. Master, kung wala po kayo, wala ako rito ngayon. Halika po sa loob, may nakareserba akong upuan para sa inyo. Ako si Zhu, isang ulilang kusinero. At may-ari ng noodle shop. Ito ang tahanang pinaghirapan ko para sa sarili ko. Ginamit mo ang susing ito sa loob ng 3 taon. Ngayon ibinabalik ko na sa'yo. Huwag ka nang magdrama, isa lang ang sasabihin ko. Kung nakikita ka man ng mga magulang mo mula sa langit, tiyak na mas magiging proud pa sila kaysa sa akin. Congratulations sa may-ari ng noodle shop na may 5 sanggay at kumikita ng milyon taon-taon. 3 taon ang nakalipas, kumikita ako ng 12,000 kada buwan, na ibinibigay ko lang lahat sa iba. Yizao, ano na ang plano mo sa buhay mula ngayon? Gagawa ng masarap na noodles, mamumuhay ng mabuti at pagkatapos. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Sa pagkakataong ito, alam ko na ang ginagawa ko. Yizao, nandito na ako.
Hinihintay kita. Ngayon, bilang kanyang master. Hindi, bilang kanyang pamilya, ipinagkakatiwala ko ang batang ito na lumaking walang magulang, sa isang mabuting tao. Attorney Fang, marami nang pinagdaan ng hirap ang batang ito sa buhay niya. Simula ngayon, ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Aalagaan ko po siya. Pakisagot ang tungkol sa dowry. Ang sagot ko ay, Ano ang lulutuin ni Hizu ngayong gabi? isang mangkok ng noodles na may 2 itlog. Hindi ko kailangan ng dowry. Ang kailangan ko lang ay isang taong tapat ang pagtrato sa akin.